Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Nagwawala si Lola. Oo, nagwawala ang isa sa mga administrator ng KOGC. Ang 10 milyon na reward para kay Kibuloy para madakip siya, gawin daw nilang 20 milyon. Dito po, parang ang bunganga ni Lola parang Miriam Defensor Santiago. Hindi masingitan ho mga ka-action, mga kakamping. Kasi dito ho, nagkaroon siguro sila ng press con regarding nga po sa pinag-uusapan nila regarding dito sa paghuli kay Pastor Kibuloy. O ito po, grabe po ang wakal. Oo, grabe po ang pagwawala ni Lola. Sa totoo lang, binuljak ng husto dito si Mr. President Bongbong Marcos at nagbigay ng warning. Mga ka-action. So patapusin nyo po hanggang dulo. Grabe ho talaga ang mga sinabi nito ni Lola. Dito po mga ka-action, bago tayo magtuloy-tuloy, panoorin na po natin ang nasabing video. Ang gabi po sa lahat, no, sa lahat ng mga nakikinig. Bilang isa po sa mga administrators dito sa compound ng Kingdom of Jesus Christ, I would like to add also my observation and my opinion, no, at i-air out din itong side namin dito sa Kingdom. Kayong mga nasa authority, umikot man kayo sa buong Pilipinas, wala kayong makikitang pinaka-peaceful ng community kundi ang Kingdom of Jesus Christ. Be peaceful kami. Itong compound na to, this is our inheritance na binigay sa amin ng amang makapangyarihan. Inalagaan namin ito. Lahat ng nakikita ninyo dito, bunga ito ng pag-iisip ng isang taong malinis ang puso at kaluluwa. Kasi hindi pwede maganda ang isang taong liko ang utak. Yan ay ang aming mahal na pastor. Itinuro sa amin ang kaayusan, itinuro sa amin ang kalinisan, itinuro sa amin ang kapayapaan, itinuro sa amin ang pag-ibig sa kapwa, lalo na sa inyong mga military men in uniform. Kayo ang unang grupong itinanim ni Pastor sa puso namin ang pagmamahal sa inyo. Dahil sabi ng aming pastor noon, kayo ang nag-lay down ng life ninyo para sa ating Pilipinas sa kapayapaan. But what you're doing now is kabaliktaran. Overnight, di-change ninyo ang impression namin sa inyo. You are no longer a protector of law and order, but you are now the one breaking law and order. Mantakin mo, simbahan ito. Mapayapa kami namumuhay. Nakikita nyo ang sa loob nito, noon bukas kayo dito. Ano nakikita nyo? Kaayusan. Resulta yan ng disiplina namin dito sa loob ng kingdom na itunuro sa amin ng aming mahal na pastor. Bakit ganito ang resulta? Dahil dito, zero corruption. Wala kaming pansariling mga plano para sa aming mga buhay, kundi para sa lahat sa kaayusan ng aming community. Para lamang kami ay makakontribute ng kaayusan sa Pilipinas na itong magulo. Tingnan nyo, sa karsada pa lang ninyo, hindi kayo makaproduce ng 1 kilometrong karsada kung wala kayong milyon. Dito makaproduce kami ng karsadang maayos at komunidad na maayos. Kunti lang ang budget. Wait lang mga ka-action, mga kakamping. Sabi ni Lola, kahit umikot ka man sa Pilipinas, ang KOGC lang daw ang malinis. Nadamay pa ang men in uniform. Nasaan daw ang law and order? At wala daw nagaganap na corruption sa kanila. At maganda daw ang turo sa kanila ng kanilang butihing pastor. Una sa lahat, alam mo Lola, hindi namin kini-question kung anong mayroon dyan sa KOGC. Hindi namin kini-question kahit anong kagandahan ng KOGC. Diba? Ang ano po namin dito ay may huhulihin ang inyong pastor. Wala po kaming pakialam kung ano pong mayroon dyan sa KOGC nyo. Walang corruption, okay, bahala kayo dyan dahil KOGC naman yan, dahil hindi naman yan gobyerno. Diba? Ang tanong po namin, wala nga ho sa inyong corruption, pero maraming complainant against kay Pastor Kibuloy. 'Di ba? Walang corruption pero marami ang
nagdusa? Yan po ang simpleng tanong dyan. Wala po kaming question dyan. Gaano man yung kagandang KOGC nyo. At wag nyo pong sisihin ang men in uniform dahil sila ay nagpapatupad lang ng batas. Hindi ba sabi mo, law and order? Bakit? Hindi pa ba law and order ang ginagawa ng ating mga otoridad dyan sa pagbantay or salakay ng ating mga otoridad na may proper sila ng mga dokumento na dala-dala gaya ng arrest warrant? Lula, take note ha, wanted po ang pastor nyo. Kahit ano pang sabihin nyo dyan, kung malinis man kayo o maganda man ang tinuro nyo, wala po kaming pakialam dyan. Ang gusto namin, ang sagutin ni Pastor, ang mga aligasyon ng mga complainant ni Senadora, yung mga biktima, nang matapos na po ito. Diba? Tuloy. Yun lang masasabi ko. Nasaan ang law and order? Nasaan yung sound mind ninyo? Nasaan ang sense of righteous judgment ninyo? Wala. Mga general kayo, ang babright ninyo. Bakit hindi kayo bang marunong tumingin ng tama at hindi tama? Sa tingin ni Lola, mali ang ginagawa ng ating mga otoridad. Paulit-ulit ka, law and order. Bakit? Hindi ba law and order ang ginagawa ng ating kapulisan? Ang pagkasunod-sunod, di ba? Ng kanilang ginagawa dyan. Hindi mo ba nahalata yan? Yan po ang klaseng law and order, Lola. Naku po naman si Lola. Huwag kang ganyan. Huwag kang madala ng bugso ng damdamin mo. Uminom ka po ng tubig, di ba? Mukhang nakikita ko sa iyo yung bunganga ni Miriam Santiago. At tapos, pupunta kayo dito. Aakyat kayo sa mga pader at sa kung sa ano-ano pa man namin. Magpapalipad kayo ng mga drone kung ano-ano pa dyan gagawin ninyo. Bakit hindi nyo ilagay sa ayos ang lahat? Mag-usap tayo. Hindi gano'n na para kayo mga nasa 15th century pa namumuhay. Tingnan nyo yung mga gawa ninyo. Gawa ba yan ng moderno? Maayos na mga law enforcer? Bakit, ma'am? Sino bang nadihado dyan? Yung mga miyembro nyo? O ang ating mga otoridad? Kitang-kita po dyan kung sino sinaktan, ma'am. Kung sino ang naglabag ng karapatan. Nilabag ang karapatan ng ating mga kapulisan. Sinong nanakit dyan sa ano na yan? Pag raid ng mga otoridad natin. 'Di ba? Yung mga miyembro nyo ang nanakit dyan. May mga palakol at mga iba-iba pang mga na ibinabato sa ating mga kapulisan. 'Di ba? Tama ba yan? Yan ba yung tinuro ng mga ni pastor sa inyo, sa miyembro nyo? 'Di ba? Yung mga miyembro nyo nga na iba dyan, na nagkikreate ng mga channel, halos wala na ho silang respeto sa ating mga opisyalis. 'Di ba? Kung yan ang turo na maganda, 'di ba? 'Di ba ang inaaral nyo dyan is turo ng Diyos? Nasana? Nasana yan, ma'am? Nasana, Lola? 'Di ba? Tuloy. Sige, tanungin ko kayo. Ito coming from my heart. Tingnan ninyo yan. Nasaan ang kaayusan? Nasaan ang law and order? Wala. You are no longer in your sanity. You are beyond. I want po kung ano naka-influence sa inyo. Kung ano ang utak ng leader ninyo, yan ang resulta ng gawa ninyo. Katulad na ang utak ng aming mahal na pastor at puso ay nasa kaayusan. Tingnan ninyo saan man kayo pumunta. Kaayusan, pagbabago, peace, love. Pero, hindi ninyo ma-appreciate. Kasi nga, meron kayong mga malicious intent. Pera. Yun ang inyo. Greed of power. Yan ang inyo. Binigyan kayo ng power ng sambayanang Pilipino. Kayo nasa power, lalo na kayo nasa Malacanang BBM. You are the president of the whole Philippines. Yung nag-vote sa inyo at hindi nag-vote sa iyo, president ka ng buong Pilipinas. You should be the unifying factor of the Philippine people. Pero tingnan yung ginagawa mo. Kung may puso ka, alam mong matino ang aming mahal na pastor. Pero tingnan ninyo. Tapos pa rin kaming buong komunidad ito, idadamay ninyo. We are living here peacefully. Namumuhay kami ng makatarungan. Hindi kami prostitute, hindi kami bangag. Walang inuladang shabu dito. Tapos ganyan ang gagawin ninyo. Then you are the most unrighteous authority in the whole Philippines. Ayan mga ka-action, mga kakamping ha. Alam daw ni Mr. President na mabuti daw ang kanilang pastor.
Kasi yata ito si Mr. President nakabisita dyan sa compound, sa isa sa mga compound ni Pastor. Alam daw ni Mr. President na mabuti daw ang kanilang pastor. Sana all. Alam nyo, sa totoo lang Lola, kung mabuti ang inyong pastor, bilang kayo ay mga miyembro dyan at mataas na official dyan sa inyong miyembro, hindi ba dapat kumbinsin nyo si pastor para mapatunayan yung mga sinasabi nyo na mabuti ang inyong pastor? Humarap siya sa korte. Kasi nasa korte na po itong kanyang mga aligasyon laban sa kanya. Di ba? Harapin niya. Kumbinsihin nyo. Kasi kung dakdak kayo ng dakdak dyan at pinagpipilitan nyo dyan sa social media na malinis ang inyong pastor, walang-wala ho maniniwala dyan, Lola. Oo. Saan ka makakita na ang isang malinis daw ay nagtatago sa batas? Di ba? Oh. Di ba nakakatawa, Lola? Isipin mo nga yan ng mabuti. Kung talagang malinis, pasukuin nyo. Di ba? Pasukuin nyo. Kay simbahan man yan o ano man yan, dahil yan ay isa sa pagmamay-ari ng wanted na si Pastor Apollo Kibulok, dapat lang ho yan tingnan o i-raid o halughugin ng ating mga otoridad. Di ba? Wanted po yan. Wala po kaming pakialam kung anong mayroon dyan sa KOGC. Di ba? Yun lang po, Lola, no? Para nang sa ganun, maging patas po tayo. Pasukuin niyo po si Pastor. Di ba? Kasi kung dakdak kayo ng dakdak, wala ho kayong magagawa dyan. Huwag niyo lang sisihin si Mr. President Bongbong Marcos kung ano man ang kanilang pinag-uusapan noon. Iba ang ngayon. Di ba? May mga complainant na naghihintay ng katarungan. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya naman, sasagot-sagot ka niya, sorry ma'am, sinunod lang namin ang utos sa amin. Bakit? You are no longer in your sound mind? You generals and officers? Tapos kung ano-ano pang ipaparinig niyo dyan sa amin? Pasalamat kayo, binago ng aming mahal na pastor ang puso namin. So ito ang warning namin sa inyo. Do not produce rebels out of us because matino ang utak namin. So yun lang ang akin. Isa pa, baka nainggit kayo sa na-produce namin. Because you are green-eyed o full of jealousy. Bakit hindi nyo kami gawing pilot project ninyo? Magtanong kayo, Kingdom of Jesus Christ, bakit ganito ang produce ninyo? Bakit ganyan-ganyan? Hindi sana tuturuan namin kayo, dito zero corruption. Ang corrupt dito kinataksik. Hindi minamahal. Nagbigay siya ng warning. Excuse me lang po, ma'am, no? Hindi ho naiinggit ang gobyerno dyan sa mga kung anong na-produce dyan ng inyong simbahan. Di ba? Ang gusto ng gobyerno, ang pasukuin ang inyong pastor. 'Di ba? Sa inyo na yan yung kayamanan nyo, hindi kami niya nahangol. Hindi kami naiinggit niyan. 'Di ba? Kaya naming kumain kahit asin lang ang ulam, at least malinis at marangal. 'Di ba, ma'am? Ano? Dadakdak ka pa ba? Tinatalsik kung ayaw niyang magbago. Ganon. Tingnan niyo yan. Kukunti ang budget namin, kung inyo nung nakaproduce kami ng ganyan, hindi ba yun naisip? Thousands kami, labor force parang libre na, kaya itong lugar na ito, talagang bubuhosan namin ang aming buhay at dugo, dahil yan ay production ng blood, sweat, and... Ayan ha. Grabe si ma'am, ang tapang ni Lola. Nako, okay lang yan si Lola kasi matanda na. Kayo dyan ng mga bata pa ng miyembro. Di ba? Ay, subukan nyo kung gusto nyo lumaban sa gobyerno. Subukan nyo na. Na makita po namin ang kurapag nyo. Sa totoo lang, di ba? Una-una, hindi namin kuni-question yan kung anong may mga kayamanan dyan, anong kagandahan dyan sa KOGC. Ang gusto lang ho namin, mag-surrender si Pastor para sagutin niya ang lahat ng aligasyon laban sa kanya. Lahat ng kaso laban sa kanya. Yan lang po. Di ba? Wala kaming pakialam kung anong mga kayamanan mayroon si Pastor, kung anong kagandahan mayroon dyan. Hindi namin kuni-question yan. Ang kuni-question namin, bakit hindi pa nyo pinapasuko si Pastor? Di ba? Ang tears namin na hindi ninyo nakikita. Maraming pera ang gobyerno. Bakit hindi kayo mag-produce ng ganyan din mas maganda pa? Billions, trillions ang pera ninyo. May budget kayo. May human resource kayo. Bakit hindi gawin yung matino upang ang buong Pilipinas maging paradise na tulad niyan? Kasi nga inggitero kayo. Your heart is full of greed and jealousy. Yun. Kaya wala na kayo sa tinuan. I'm sure this is the sentiment of all the kingdom citizens that you have offended. Wala na daw sa katinoan ang gobyerno. Sino nga bang wala na sa katinoan? Tanong po namin sa inyo, Lola, sino nga bang wala na sa katinoan?
Yung tinutugis ang isang wanted na dapat managot sa mga kaso? Di ba? O yung dakdak ka ng dakdak dyan na hindi nyo pinapasuko si pastor? Oh. Alam mo na yung sagot kung sino ang wala sa katinuan. Di ba? Oh. Sorry ha, pero kailangan namin i-debunk yung mga ala Maria Dipensor na bunganga. Tandaan ninyo, ang itinuro sa amin ay mga salita ng Diyos. Pasalamat kayo, binago kami ni Pastor. Kahit ano mangyari, ang turo sa amin, love your enemy. Mahirap yun na law ng Panginoon. Kaya ako nagtanong ako sa Ama. But we have to use our faith. Because we believe, all you, kayong mga walang Diyos sa puso ninyo, pakinggan ninyo ito. Mas Tuloy na muna natin. masakit ang judgment mula sa langit. The most, yung pinakamasakit na nabayad sa kasalanan, yung nakagawa ka ng injustice sa kapwa mo. Yun ang, Ayan ha, mas masakit daw ang hatol ng nakakataas. Totoo po yun. Masakit po. Masakit po talaga ang hatol ng nakakataas. Kaya ito nga ho, sinasabi namin, hindi man mapanagot si Pastor Kibulok sa batas ng tao, sa batas ng Diyos, mananagot at mananagot din yan. Kaya yan ang hinihintay namin, Lola. Di ba? yun ang paalala ko sa inyo. Kasi sinabi ng Panginoon, vengeance is mine. Yun ang pinanghahawakan namin. Pero itong sinasabi ko sa inyo, huwag ninyo kaming sagarin. Huwag ninyo kaming sagarin. Matino ka. Ayan na naman. Nagbanta na naman. Huwag daw silang sagarin. Bakit? Hindi pa ba kayo sagad na sagad niyan? Di ba? Ano ba pwede nyong gawin? Sige nga. Kayo ba ay may mga powers of law, kamadalukdo? Di ba? Okay lang. Hinihintay po namin kung kailan kayo masagad. At yan ang hinihintay namin na exciting part. Matino kaming kausap, matino kaming kingdom citizen, matino kaming Filipino citizen. Kaya huwag kayong ganun-ganun na kala nyo natatakot kami dyan sa mga patrol ninyo na yan? Kung totoo kayong mga law enforcer, aba dapat kuan kayo. Yun bang proud kayo? O di ba kaya, may mga pangalan. Nahiya nga kayo ipakita ang mukha ninyo. Kasi nga, mula kayo sa kadiliman. Yun ang masasabi ko sa inyo. You are no longer the police enforcer or the law enforcer we used to respect before. Sorry to say that. Because you don't deserve even that uniform. You don't deserve the Philippine flag. You don't deserve the Philippines. Tingnan niyo, nahiya kayo. Kung di kayo nahiya, magpakita kayo. Ma'am, pinoproteksyonan namin kayo, ganito, ganyan. Kung ni-question ni Lola yung mga kapulisan na nakapismas. Magpakita daw kayo ng mukha, mga sir. Pero teka, yung wanted nyo na si Pastor, nagpakita din ba? Bago ho kayo mag-question sa otoridad na nagpapatupad ng batas ng kanilang trabaho, isuko nyo si Kibuloy, mahiya naman po kayo, Lola. Sos Maria Josep, anong klaseng analysis yan? Hindi ba kayo ang nahiya dyan sa sinabi nyo? Kung question kayo dyan sa nakapismas, sasabihin nyo nagtatago sa mukha? Sino tong malinaw na nagtatago sa batas? Idi ang inyong poon. Diba? Diba, Lola? Bago po kayo mag-question dyan, pasukuin nyo si Pastor. Yun ang maliwanag na nagtatago, na hindi proud ng kanyang mukha. Diba? Naku, Lola naman, oo. Nakatago kayo sa kadiliman. Kung kayo ay mula sa kaliwanagan, dyan kayo. Huwag kayo doon sa malikod doon, magtago-tago doon sa mga kadamuhan. Huwag niyong itago ang mukha ninyo. Kung pogi kayo, ipakita ninyo. Maging proud ang Philippine government sa inyo. Ma'am Nining. So hindi pala pogi si Pastor. Kasi nagtatago si Pastor din eh. Di ba, mga ka-action? Hindi pala pogi si Pastor. Alatago. Di ba? Yan ang sabi ni Mami. Kung pogi kayo, magpakita kayo. Ngayon, kung pogi din si Pastor, magpakita din siya at sumuko na siya. Nining, napakaganda po ng punto mo yun. Abay, hindi pa tapos si Lola. Sinabi ninyo, at ikaw, Honorable President, batas is batas. Pwes, bigyan ninyo kami ng example paano kayo tumupad sa batas. Give us a fair treatment and fair
fair treatment and fair trial. O kung ganon, ilan, sige. O, pero gamitin naman ninyo yung inyong utak kasi ang babright ninyo. O, ang gadit ninyo, ang high-tech. Hindi naman kayo mga bobo, kayo mga general. Bakit hindi kayo mag-investigate? Ganito, ganyan. O, bakit ano bang ginagawa ng ating mga men in uniform at ni Mr. President Bongbong Marcos Lola? Hindi ba ano yan, mapayapang pag-iimbestiga? 'Di ba? Kung pupuntahan ang kingdom ni Kibulo kasi nagagalit kayo, hinaharang nyo. Ano bang klaseng mapayapa na pag-iimbestiga ang gusto nyo? Kayo po itong panggulo, yung mga kasama mo dyan ng mga miyembro. Ano bang gusto nyo na mapayapa? Kayo tong magulo dyan eh. Kung hinahayaan yung otoridad sana na mag-imbestiga dyan kahit sa anong compound dyan, kung may arrest warrant naman, yan ay legal. Di ba? Ang problema, kahit legal na ang kanilang pagpasok ng mga kingdom dyan ng pastor, pahara-hara ho ang mga miyembro. Tapos babalik na rin ang ating mga kapulisan. Kisyo, nilabag daw ang kanilang karapatan, nanakit. Kabaliktaran po yan ng mga pagpapaliwanag ng inyong mga member. Di ba? Yun ang sa amin ba? You are sowing fear. Alam niyo, ubos na ang lahat naming takot at lahat naming ubos na. Isa na ang naiwan sa amin ngayon. Yun ang sinasabing ko, huwag ninyong sagarin kami. Kasi matino. Jesus, ang tagal-tagal naman yan, Lola. Wag na, para ka naman si Digong. 'Di ba? Wag kang gawin niyo na kung anong gusto niyo. Gusto niyo lumaban sa gobyerno? Fight! 'Di ba? Yun yung para bang palaka na kahit nilulunok na ng ahas, sabi ng palaka, ay! Kahit ulo na lang natitiras kayo, ay! Walang galang na po sa'yo, Lola, ha? Kasi nakakatanda ka na, parang Lola na kita. Pero wala sa ayos yung mga pagpapaliwanag mo dyan. Sige, kung gusto nyo lumaban sa gobyerno, lumaban ho kayo. Free nyo po yan. Lumaban na ho kayo hanggat gusto nyo. Tino kaming kausap. Ilang beses kayong pumasok dito. In-entertain namin kayo bilang mga tao at mga officer na we respect before. I don't know, hindi ko na ma-describe yung feeling ko sa inyo. Kung papasilitain mo lang sa lutong lahat ng mga kingdom citizen, aywan ko lang. Ako pa lang itong unang nagsalita kasi parang puputok ng dibdib ko ba? Mag-inom ka muna ng tubig. Huwag mo kaming sagarin, please. Do not produce rebels out of us. Matino kami. Mula sa kadiliman, inayos ni Pastor ang aming buhay. Tinuruan kami. Anong turo niya sa amin noon? Mula sa inyo, maging matino kayo para naman makakontribute tayo sa Pilipinas. Di nakaproduce ako ng mga matitinong tao na katulad ninyo. But, tingnan ninyo, dinimonize ninyo ang aming mahal na pastor. Kami ang production ni Pastor. Hindi niyo ba nakikita? Hindi niyo nakikita ang kahit lahat sa ang lugar na puntahan namin? Ang kadiliman magliliwanag. Ang mabaho, babango. Ang basura, magiging garden. At ito pa, Mr. President, reminder ko sa iyo. I remember nung ikaw ay senador pa kung ano pa yung position mo. You came to visit the prayer mountain. Hindi ko yan makakalimutan. Sinabi mo kay Pastor, Pastor, maganda ang lugar na ito. Anong ginawa mo? Pwede palang gawin ganito, Pastor, na ang Pilipinas. Anong sagot sa iyo ni Pastor? Makinig kang muli. I want to remind you of this. Anong sabi ni Pastor sa iyo? Bong, dito kasi, zero corruption. Lahat ng blessing ng... ikaw yan! Diba? Yung lahat yung tinatapakan mo dyan, production yan ng matinong utak at puso ng isang tao. Alam mo ba, yung inaapakan mo dyan, dugo at pawis namin, kami ang naabutan ng madaling araw, babait lalaki, si Pastor ang nangunguna sa amin, kami ang nag-aayos ng mga bricks, ng mga semento, ng mga garden, ng lahat. Walang hiring, walang gasto. Yan ang tinatawag na bayanihan. Just imagine kung ma-unite mo ang Pilipinas, anong mangyayari sa Pilipinas? And remember, you are the president of those who voted for you and those who did not vote for you. You should be the unifying factor of the Philippine people. Hindi na dinidivide mo. Tingnan mo, ang gwapong pa naman sana dyan noon. Wala akong pakialam sa tenga. Parang hindi man gwapo. May pakialam siguro ako sa hair. Ang bubuyog nga, tahimik na namumuhay doon sa kanyang bahay. Subukan mong bulabugin. Maliliit yun, ha? Kayo, tahimik kami dito. Tapos, anong ginagawa namin dito sa loob daw? Ganito, ganyan. Pakialam ninyo. Hindi naman kami nag-target shooting dito kasi wala kaming baril. Wala pa kaming baril. Pinasurrender ninyo lahat.
Oh, in good faith, binigay namin sa inyo. Ngayon alam na namin ang purpose ninyo. Oh, alam ninyo, may baril kami at wala. Hindi kami takot mamatay. Kayo takot kayo mamatay. Bakit? Mayroon kayong pamilya, mayroon kayong anak, mayroon kayong asawa. Bakit takot kayo mamatay? Tingnan ninyo, oh. Oh, ang lalaki ninyong mga lalaki kayo, naka-bulletproof, may bandolier ganito, ganyan, may basuka, may ano. Maididuwag kayo, alam ninyong walang baril dito sa loob. Oh, oh. Interesado kayo sa bounty-bounty na 10 million. O, sino ang author ng 10 million na yan? Sige, kayo, kung pera ang hanap ninyo, hanapin ninyo sino ang punuan nitong 10 million nito, gawin namin 20 million, dalhin ninyo dito, sino ang author ng 10 million na yan? Ayan mga ka-action, mga kakamping ha, malinaw na malinaw po ang sinabi ni Lola. Ang 10 million na bounty para kay Pastor, gawin nilang 20 million. Alam po namin na bilyonaryo yan si Kibulok. Pwede, gawin nyo yan. Oo. Pero, ang gusto po namin dito, Lola, ang sumuko ng mapayapa si Pastor. Oo. Pero kung hindi ho kayo sumunod sa batas, talagang mapipilitan po talaga ng batas na halughugin kung halimbawa may tip sila kung nasaan si Pastor. 'Di ba? Yan po, tatandaan ho namin yan ha. Handa kayong lumaban. Sige, gawin nyo po. Gawin nyo po. Kayo na pong bahala. Bahala ho kayo sa buhay nyo kung gusto nyong lumaban sa gobyerno. Sabi mo nga, may baril ka man sa wala, hindi ka takot mamamatay. Bahala ka kung gusto mo magpakamatay. Okay? So, yun lang guys, mga ka-action, mga kakamping knog, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.